Is everything possible? Is everything possible? Lahat ba ng bagay ay posible? Ito yung tanong kanina ng mga kids, ng mga anak namin na nag-breakfast, specifically si Armo. Nag-breakfast kami kanina at sabi ko, hindi. Kasi kung lahat ay posible, posibleng pumunta dito si Harry Potter, tapos magsalita ang aso. So, hindi lahat posible. Okay? So, ibig sabihin, meron talagang designated ang isang bagay na gawin at i-function. At ito ay according kung sino yung nag-design. At ang nag-design nga ay ang ating Panginoon. So, dito, sa ating pag-aaralan, ay makikita natin yung grandiousness ng design ng Panginoon sa lahat ng bagay, in creation, salvation, at kung paano niya ina-uphold ang lahat, things on earth, things in heaven, sa kanyang kapangyarihan. At itong pagkatapos nating makita ito, makikita natin na nagdala kay Pablo sa kanyang matinding pagsamba at papuri sa Panginoon. Kaya ito ang ating tatapik ngayon sa chapter 11, 33 to 36. This would be our last sermon sa chapter na ito at ito rin ang last sermon natin sa doctrinal part ng Romans. Di ba? Napaka buti ng Panginoon dahil sinustain niya tayo at wala tayong nalagtawan sa doctrinal part ng Panginoon, di ba? May indicatives, 1 to 11, 12 to 16 ay imperatives. At itong 12 to 16, tinatawag ito na, ito yung response doon sa nalaman natin sa 1 to 11. So, Lord willing, ay pupunta na tayo sa ating duties after nating maunawaan itong 1 to 11. At dapat natin makita rito sa last portion ng chapter 11, na ito ay isang final conclusion ni Pablo. At hindi lang ito basta final conclusion ni Pablo, hindi lang ito basta concluding thoughts ni Pablo, ito rin ay nasa isang forma ng doxology. Ito ay nasa isang forma ng papuri at pagsamba. Ano nga ba ang doxology? Pag sinasabi natin ito ay expression ng papuri sa Diyos. At kadalasan, nakikita natin ito sa Bible. Laging nandoon sa Biblia, pwedeng nasa form ng pag-worship ng isang writer, form ng panalangin, or kadalasan nasa huli ng letter, or minsan nasa gitna. Or ang gusto ko lang sabihin dito, hindi pwedeng hindi magkaroon ng doxology o in awe and reverence ang mga epistles, ang mga sulat ng mga ginamit ng Panginoon. Katulad na lang sa Jude 24:25, may doxology dito na to him who is able to keep you from stumbling, to the only God be glory, majesty, dominion, and authority. Okay? So yan yung mga form or nakikita natin, ito ang doxology. O kaya naman by form of singing. Di ba meron tayong kinakanta after ng worship service natin? Praise God from whom all blessings flow. Hindi lang yun pag-awit na, matatapos na yung service. Hindi. Ito ay isang response. Pagpapahayag na narinig natin na katotohanan at nag-outpour ang ating puso sa pagpuri, pasasalamat sa narinig nating preached sermon, sa pagpartake natin sa Lord's table, at naibabalik natin kung gaano kadakila ang ginawa ng Diyos sa kanyang iglesia. So, ganito yung ginagawa ni Paul. As his conclusion, isang pagbibigay ng mataas ng pagpuri at pagsamba sa lahat ng mga nakakabasa ng Romans or mga believers doon sa Rome. Kumbaga, namamangha si Paul dito sa puntong ito. Hindi dahil merely nagpapahayag lang siya o nagtuturo lang siya sa mga believers sa Rome, pero siya ay apektado. Yung puso niya ay apektado. Naghahayag siya dito ng buong puso niya kung gaano niya nakikita yung kadakilaan ng Diyos. Nakikita natin dito na nare-reveal ang kanyang puso kung ano yung effect ng grace ng Panginoon sa kanyang buhay. Parang sinasabi ni Paul sa Jews and Gentiles na mga converts doon na kung
kung gaano siya ka-amaze sa plano ng Diyos sa kaligtasan. At dahil nga dito, ine-exalt niya ng mataas ang mercy at grace ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. So this is teaching us na inseparable ang theology at ang doxology. Okay? Meaning, konektado ang salita at pagsamba. Ang salita ng Diyos ay ang tumatawag sa atin para sambahin siya. Ang ganda ng kinote ni John Stott dito, no? Na sabi raw ni Andy Moll, we must beware equally of an undevotional theology and of an anti-theological devotion. Hindi pwedeng, hindi pwedeng pag nauunawaan natin ang theology, walang pagsamba. At hindi na tayo pwedeng puro pagsamba ng walang theology. Okay? So in short, when we hear and receive the truth of His Word, wala tayong ibang pupuntahan. Wala tayong ibang gagawin, kundi ang doxology. Ang papurihan, sambahin ang ating Panginoon. Hindi ito mastir lang emotions dahil sa music, o nadala lang tayo sa mga sirkumstansya dahil maulan, medyo malungkot. Hindi po. Pero ito ay resulta ng pag uumapaw ang puso natin sa narinig nating katotohanan na we are claiming, no? Kung pwede lang sabihin ito, na He is good and merciful and we are not worthy beings to receive any, for we are sinful creatures. Nakita po natin, ganito tignan ni Pablo yung kanyang sarili. Hindi siya worthy na makakuha ng kaligtasan. Tayo rin. Dapat ganito rin ang tignan natin ang ating sarili. Hindi natin deserve na maligtas ng Panginoon. Kaya nga katulad ng mga naaaral natin sa Sabbath School, hindi tayo sumasamba sa hindi natin kilala. Hindi tayo nagkakaroon ng totoong pagpuri at pasasalamat kung wala tayong nalalaman tungkol sa Kanya. Kaya papuri sa Diyos dahil sa salita niya at sa illumination ng Banal na Espiritu, nauunawaan natin kung sino ang Diyos, naunawaan natin ang plano ng Diyos, naunawaan natin ang Kanyang ginawa. And at the same time, nakikita rin natin kung gaano kamiserable ang kondisyon natin mga nilalang na nangangailangan pala palagi ng awa at grasya kay Hesus Kristo na nagligtas sa atin. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na sambahin natin siya, na hindi natin siya nakikilala o hindi natin alam ang mga attributes niya. Hindi niya hinayaan na hindi natin malaman kung gaano siya kabigat, kung gaano siya kalaki. Kasi kahit anong pagsamba natin sa Diyos na wala ang kanyang katotohanan, ito pa rin ay idolatry. Kaya nga dito sa Romans 1-11 hanggang sa verse 32 ng 11, andito yung dahilan kung bakit dapat sambahin ng Diyos. Kung bakit siya dapat papurihan at pasalamatan. So parang na-appreciate natin ang direksyon ng epistle na ito. Ganito yung nangyayari. No? Paul laid out the truths according to the gospel, or according to God in the gospel. Then he falls down before God in worship. Then Paul will go to practical applications to build up the church. Nakita nyo? Acquiring ng truth, bowing down in worship, at application. Hindi pwedeng may magkulang doon sa pattern na yun. So, question, ito ba ang pattern ng buhay natin? May narinig tayong katotohanan ng salita, sinasamba natin siya dahil doon sa narinig natin at doon sa ating narinig at naging dahilan ng pagsamba natin sa Panginoon, ina-apply ba natin sa buhay natin? So again, sa pag-aaral natin ng Romans 11, talagang inililid tayo ni Paul sa kalwalhatian ng Diyos, hindi ng bawat isa sa atin. Ang ginagawa ni Paul dito, inaalis niya ang mga mata natin sa sarili nating gawa at itinuturo doon sa ginawa ni
Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa pagpapakita ni Paul sa atin ng kalakihan ng Diyos, inaalis niya yung foolishness at pride natin. Hindi other way around na habang lumalaki tayo sa pagkilala sa Diyos, lumalaki din yung ulo natin na dami kong alam. Yung mayabang tayo. Hindi pala ganon. Kaya kikita niyo po, mula chapter 1 to 3, pinapakita ni Paul kung gaano kasama ang tao at kawalan ng pag-asa. Then kalagitnaan ng chapter 3, ang nilatag ni Paul na may pag-asa dahil sa awa ng Panginoon, pwede niyang i-share na ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa chapter 4, nilatag ni Paul ang pananampalataya ay ang instrumento ng Diyos para siya ay maligtas at ito ay dati ng paraan ng Panginoon sa Old Testament pa lang. At chapter 5, pinapakita na ang faith ay hindi masisira dahil ang pundasyon ng pananampalataya na ito ay si Jesus Christ. By faith in Christ, ang lahat ng nananampalataya, ang federal head na niya ay si Hesus Kristo. Under na siya ng kapangyarihan at grasya, kingdom ni Hesus Kristo. Then sa chapter 6, nalaman natin na tayo ay under His grace. Ang grasya na ito ay nag-overcome sa kasalanan at kamatayan, at ang effect sa buhay ng isang believer ay makakalakad na sa newness of life. Then according sa chapter 7, ang grace din ng Diyos ay ang sumira, nagwasak sa curse ng batas ng Diyos. Sa lahat ng mga hindi nakakasunod dito, di ba, nagkakaroon ng sumpa, ang nagwasak doon ay ang grasya ng Diyos, at itong grasya na ito ay nag-unite kay Kristo para mamunga sa Diyos. Then sa chapter 8, hinighlight naman dito ni Pablo ang pag-ibig ni Kristo na hindi na mawawalay sa Kanya at makokondem. Hindi na siya makokondem kailanman. Pinakita yung greatest assurance ng pag-ibig niya na through His Spirit na kahit kamatayan, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig sa Kanya ni Kristo. Then sa chapter 9 to 11, tinuro dito ni Pablo at yung pagiging sovereign ng Diyos na naihayag niya ang Kanyang mercy sa Kanyang mga pinili, na binigyan ng Diyos ang both Jews and Gentiles ng Kanyang habag. Nalaman natin ang Jews and Gentiles sa isang tao na lang sa katawan ni Kristo. At ito ay ang mga elect at nakatanggap ng habag ng Panginoon. At ang lahat ng ito, yung mga nasabi ko kanina, ay nagli-lead sa celebration and praise dito sa verse 33 to 36. Kaya I invite you again to open your Bible at basahin natin ang passage natin ngayong umaga. Romans 11:33 to 36. Romans 11, verse 33. Oh, the depth of your riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments, and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor, or who has given a gift to Him, that He might be repaid? For from Him, and through Him, and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. Gusto ko rin pong basahin ito sa Tagalog, sa Roma 11:33-36 po muli sa translation ng Biblia ng 2001. Sinend ko po kagabi. Kung makakasabay po kayo or makakasunod po sa pagbabasa. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay, sumasa kanya nawa ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. At ito po ang salita ng Panginoon. Magpasakap po tayo. Let us pray. Humingi po tayo ng gabay ng Banal na Espiritu.
Muli, Panginoon, humingi kami ng tulong sa iyong banal na spirito na makuha, receive namin ito ng tama, ayon sa kalooban mo, ayon sa sukat na ibinigay niyo po sa amin. We pray na alisin niyo po ang mga distractions at ang makita lang po namin ay ang iyong agenda. Marinig po namin ay purong salita niyo lamang. Inaamin po namin na wala kaming magagawa apart from Christ. Kaya we pray, Lord, na enable mo kami kung ano ang inutos niyo po sa amin at ito ay pakinggan at aralin ng iyong salita. Muli, ikaw maitaas at mag-glorify sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So itong binasa natin, mga kapatid, verses 33 to 36, tinawag ito ni John Calvin na a hymn of admiration. Hymn of admiration sa wisdom at judgment ng Diyos. Sabi naman ni Thomas Goodwin na isang Puritan, theology that ends in doxology. At sabi naman ni Bruce Gore, it is poetic eruption of Paul's praise. Napakaganda. And I agree sa mga ito, no? Dahil sa lahat ng natutunan natin, sa mga narinig natin, sa lahat ng nalaman natin na meron pala tayo, lahat ng ito ay dapat magturo sa atin sa papuri sa Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon ay patungkol sa Kanya. Kahit ang kaligtasan natin, katulad na sinabi kanina, ito ay patungkol sa Kanya. And I hope na sa pag-aaral natin ng passage na ito, makatulong lalo sa paglalim natin sa appreciation sa worship. Lumalim ang appreciation natin sa mga lahat ng pangyayari sa ating buhay, na lahat ng pangyayari na ito ay magdulot sa atin ng humility, dependence all the more sa ating Diyos, at magresulta sa malalim na pagsamba sa ating Panginoon. Sa verse 33, kung mababasa po natin, no? Ang emphasis po dito ay yung depths, yung lalim, kalaliman. Okay? So yung depth na ito, may tinutukoy siyang tatlong bagay. May kalaliman, sinasampan ni Paul ang kalaliman ng tatlong bagay. Una, ang lalim ng riches ng Diyos. Ang riches ng Diyos, pag sinabing riches, ito ay patungkol sa mercy and grace. Gaano kalawak ang grasya ng Panginoon, pag-ibig ng Panginoon mula kanan hanggang kaliwa. No, kanluran hanggang silangan, at gaano naman kalaki or gaano karami ang mercy niya bago kada umaga. Mayaman ang awa niya dahil hindi niya pinaparanas ang dapat maranasan ng isang tao. Hindi niya binigay ang parusa ng isang tao. Mayaman ang grasya niya kay Kristo na hindi niya lang pinaranas ang dapat niyang parusa, tinuring pa rin din siya na isang pamilya. Okay? Meaning, hindi lang siya napawalang sala, siya rin ay tinuring na pamilya ng Diyos. Na dati niyang kaaway, dating laban sa kanya, ngayon ay tinuturing niya ng anak. Okay? So, pinapakita sa atin na both Jews and Gentiles naka-receive ng grace, naka-receive ng mercy. Walang mas sa kanilang dalawa. Kaya sobrang nagpapasalamat si Pablo sa lalim ng riches ng Diyos. Pangalawa, ang lalim ng karunungan o wisdom ng Diyos. Ito naman, ang karunungan o wisdom, may kinalaman ito sa dakilang gawa niya o kung paano niya ginawa o nilapat ang kaligtasan. Okay? So, may kinalaman ito sa kanyang soberanong kilos. Okay? So, kung paano na ipakita ng Diyos sa both Jews and Gentiles ang mustisya at habag ng equal. So, very matindi ang wisdom ng Panginoon kung paano niya ito ginawa. Sino makakaisip na para maligtas ang isang tao, kailangan niyang ipadala ang kanyang anak para mamatay, para doon sa taong iyon, para siya ay matubos. Sino makakaisip na para magkaroon ng buhay ang isang makasalanan, kailangan mamatay ang kanyang anak na si Jesucristo.
Sino makakaisip na para maligtas ang kabuuan ng church, kinailangan i-reject ng Jews ang Gentiles para mabuksan ang kaligtasan sa rejection ng Jews sa gospel para maibukas ang kaligtasan sa Gentiles at ang kaligtasan ng Gentiles ay ang gagamitin ng Diyos para inggitin ng Jews at i-desire ang kaligtasan sa gospel. Talagang kapuri-puri ang Panginoon sa kanyang karunungan. Okay? So wisdom, karunungan. Okay? Ito naman, yung lalim ng kaalaman, knowledge. Tignan natin lagi napapagpalit to, pero makita po natin sana dito yung distinction. Ang knowledge ng Diyos, ito naman ay may sense ng pagkakaalam at awareness ng Diyos sa lahat ng bagay. Ito na yung omniscience, all-knowing God. Kilala niya ang lahat ng bituin sa langit by name. Kilala niya lalo ang tao by name. Bilang alam niya kung ilan ang buhok mo, bilang niya at di niya hinahayaan na may mahulog na isang buhok diyan na walang pahintulot. Wala siyang hindi nalalaman na nangyayari. Pagtubo ng halaman, pagsagana ng isang tao, even yung mga sakuna, gera, yung mga killings, lahat ng mga yan, ang Diyos ang nag-decree. Lahat ng mga yan, alam ng Panginoon. Lalo sa aspeto ng kaligtasan. Alam niya kung sino ang pinili niya. Kilala niya kung sino ang mga ililigtas niya. At kilala niya rin ang makokondem. Hindi na siya nasusurprise kung ikaw ay hindi maniniwala sa Ebanghelyo. At di rin siya masusurprise kung bakit ikaw ay naniwala sa Ebanghelyo. Alam niya kasi ang nasa puso mo, alam niya rin ang nasa isip mo. At para ma-desire mo ang kanyang offer na gospel, siya yung nagwo-work sa puso mo by regeneration. Alam niya ang motive mo kung bakit ka nandito ngayon. Alam niya kung anong nasa isip mo habang naririnig mo ito. Kung ano ang nasa treasure ng puso mo ngayon. In short, no? Tunay na creator talaga natin siya. Siya talaga yung may lalang sa atin. Hindi siya hiwalay sa atin. Nahiwalay tayo dahil sa kasalanan. Kaya ang implication nito sa verse 33b, how unsearchable are His judgment and how inscrutable His ways. Ibig sabihin, kapag sinabing unsearchable, ito ay unfathomable, incomprehensible. Pag sinabing unsearchable, ito ay yung hindi natin maunawaan what He thinks and what He decides. Bakit ganon? Nire-reveal niya lang yung kailangan lang natin maunawaan. Kaya di ba naisip natin, bakit ganon na nangyari? Ba't ganon yung naging sitwasyon? Hindi po natin pwedeng tignan na nagkamali ang Panginoon doon. Kasi lahat yon unsearchable ang kanyang kaparaanan. Inscrutable. Pag sinabing inscrutable, cannot be followed. Cannot be tracked. Untraceable. Ibig sabihin, His ways are untraceable. Hindi natin alam kung saan siya pupunta. Hindi natin alam kung saan siya galing. Sabi ni John Stott, no? So naunawaan lang natin na ang desisyon ng Diyos ay base sa kanyang salita. He decided na magligtas at magtubos. Pero kung sino yung desisyon niyang iligtas at tubusin, wala na po tayo doon. Deuteronomy 29:29. Ganon din sa pagiging inscrutable. Though alam natin ang ginagawa niya, ang pupuntahan nito ay sa kabutihan, di natin matrace ang mga kilos niya kung bakit nananatili siya mabuti sa mga wicked, sa mga laban sa kanya. Bakit pa rin siya mabuti kahit walang bakit nananatiling maganda pa rin ang isang garden? 'Di ba? Kunyari sa mga liblib, may garden doon, magandang mga halaman. Kahit walang nakakakitang tao. Kasi para sa kanya 'yon, hindi naman para sa tao. Kaya sa verse 34 to 35, may dalawang rhetorical questions si Pablo. For who was known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Or who has given a gift to Him that He might be
repaid. Itong verses na ito ay quoted sa Isaiah 40:13 at Job 41:11. Itong 40:13 ng Isaiah, ito ay pagpapahayag ni Job ng God's greatness, no? Ng Diyos kay Job ng kadakilaan niya na pine-prepare nalito na ako. Pagpapahayag ni Isaiah ng kanyang kadakilaan, no, na pine-prepare ng Diyos ang mga Israelites sa pamamagitan ng pag-exile. At yung nandun na sila sa exile, sila ay sinasabihan na magtiwala sila sa Diyos na merong coming salvation. Okay? So sinasabi dito na walang nagpapayo sa Diyos. Wala siyang hinihilingian na advice. Walang nagtuturo sa Diyos na ito dapat ang kanyang gawin. Okay? At ganun din sa Job 41:11. Ito yung pagcha-challenge ng Diyos kay Job na kung nasaan si Job nung lalangin ng Diyos ang foundation ng mundo. Na walang contribution si Job. At ang lahat ng mga bagay ay galing sa Diyos. So, hindi nangangailangan ang Diyos ng kahit anong nasa labas niya. Meaning, wala siyang pinagkakautangan. At wala rin siyang, dahil hindi niya kailangan ang kahit anuman sa labas, walang pwedeng magbayad sa kanya. Okay? So, minsan naiisip natin, no, pag tayo ay nagsuserve sa Panginoon, ito ay utang na loob o ito ay pagtatrabaho sa kanya. Hindi po. Ito ay kalooban niya para sa kanyang kapurihan. Sabi nga ni David sa 1 Chronicles 29:14, "But who am I and what is my people that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you." So sinasabi ni Paul sa kanyang prayer na ang lahat ng meron sila, including yung kanilang skills, yung kanilang abilities, ay galing sa Diyos. At kung ito ay ginagawa nila sa Panginoon, hindi ito pagbabayad, pero ito ay pagbabalik lang sa Panginoon. Kaya sa verse 36, yung climax nitong portion na ito, "For from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen." Meaning, ang lahat ng bagay at pangyayari ay galing sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos at para sa Diyos, at ang lahat ng kaluwalhatian ay palaging sa Kanya. Walang dapat makuha ang tao. Kung ano lang yung ibinigay ng Diyos, gagamitin ng tao at ito ay maibabalik sa Kanya as His stewards. Di ba? Naalala natin last week. Kaya yung ating pagsamba, akala natin ito ay from labas sa Panginoon. Ito ay binigay niya sa atin. Itong act na ito para maibalik sa Kanya. Kaya ito yung mensahe natin ngayon, mga kapatid. God and His grace in Christ will move believers to an outpouring of doxology as they recognize the depth, height, and vastness of His marvelous redemptive plan. At dito, may dalawang parte ang mensahe na ito. Una, the riches and wisdom of God assures us His good governance. Pangalawa, the church is designed to reflect the manifold wisdom and riches of God in worship. Una, the riches and wisdom of God assures us of His good governance. Ang kayamanan at karunungan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng katiyakan ng Kanyang mabuting pamamahala. Okay? So, siya ang creator, siya ang nag-govern sa Kanyang ginawa. So, the profundity of God answers our deepest question. Yung kalaliman ng Diyos, yung unsearchable ways niya, yan pala ang nagbibigay sagot sa mga malalalim nating tanong. Nakala natin, hindi na ito kayang sagutin. The more na lumalalim tayo sa Panginoon na siya ay incomprehensible sa kanyang salita, sa kanyang ginagawa, mas lalong nasasagot yung ating mga tanong. No? Hindi ibig sabihin, hindi the other way around na
Habang lumalalim tayo, nagkakaroon tayo ng tanong. Yes, pwede yon, pero mas lalong nasasagot na, who am I, oh man, to answer back to God? Pag may mga masasakit akong nangyayari sa buhay ko, ang sagot sa akin, sino ako para sagutin? Magreklamo sa Diyos. Yun ang sagot. Kasi kahit explain niya yan sa atin, kita mo si Job, in-explain sa kanya, pero katiting na katiting lang. Pero profound pa rin, hindi natin maunawaan. At itong hindi nating pagkakaunawa sa kanyang salita, ito yung sagot sa ating mga blank na queries sa ating buhay. Hindi tayo blind faith. Nakita natin, sobrang ating object ng pananampalataya sa pag-ibig niya at grasya niya. Ang gusto lang natin kasi minsan marinig yung preference natin. Ba't ganito? Di ba? Yung sa Romans 9, bakit sila ang niligtas mo? Ibig sabihin, inaalis mo na ang pangako mo sa Israel? Di ba? May act na pagrereklamo. So, ang gusto natin makita rito, na nagbibigay ang passage na ito ng kasiguraduhan sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Bakit? Ang Diyos ay ang Diyos. At magiging panatag tayo dahil ganun na lang karunong at kaalam ang Diyos kesa sa atin. Kabahan tayo kung pantay lang at mas marunong tayo sa Diyos. Pagpapakita lang nito na in charge siya sa lahat ng bagay at in control siya sa ating buhay. Sabi nga ni Job 12:10, in His hands is the life of every living thing and the breath of all mankind. Hindi tayo pwedeng magyabang na nabubuhay tayo sa sarili natin. Hawak ka niya sa kamay, believer ka man o hindi. Nakasalalay sa Kanya ang iyong hininga. And John affirming sa mga kanyang sulat, or Job affirming sa kanyang kaibigan, na ang kanyang suffering na nararanasan nung panahon na yon ay dahil soberano ang Diyos sa lahat ng bagay. Meaning, nagtitiwala si Job sa Diyos sa gitna ng mga pagdududa ng kanyang kaibigan. Di ba, nagtatanong yung kaibigan, baka may ginagawa ka namang masama, kaya ka nagsasuffer. Pero sinabi ni Job, hindi. Sovereign ng Panginoon. Di ba, ganito rin tayo? We tend na tayo maging kaibigan ni Job. Na naiisip natin, ay nako, kaya nagsasuffer tong kapatid natin kasi may ginagawa kang kasalanan, pinaparusahan ka. Or tayo mismo. Pag may suffering tayo, ang tanong natin sa Diyos, bakit mo ako pinaparusahan? Nawawala sa atin ni soberanong kagustuhan ng Panginoon na padaanin tayo doon. Kung paano siya naging soberano kay Job. Wala naman siyang ginagawa, inalaw niya si Satan, ng Diyos si Satan para siya ay pahirapan, i-test ang kanyang pananampalataya. Ito yung problema. We question God's wisdom and riches kapag may mga struggles na tayo. Bakit? Wala na bang awa ang Diyos? Wala na ba siyang grasya? Kala ko ba gracious siya? Hindi niya ba alam yung nangyayari sa akin? Hindi niya ba nakikita? Bakit niya ako pinadaan sa gantong bagay, sa sitwasyon? Pag ganito tayo mag-isip, kapatid, at walang exempted dito, we don't accept His ways. Kaya ang labas nito, pag hindi natin na-accept ang kaparaanan ng Panginoon, mag-ending tayo sa frustration. Nalilimutan natin ang sufferings ay naglilid sa pag-asa, nakaka-build ng character at maturity ng pananampalataya. Ginagamit ng Diyos ang sufferings to affirm na kaisa natin si Kristo, na hindi hiwalay tayo kay Kristo. Pero sabi sa passage natin sa verse 33, napakalalim ng wisdom at knowledge ng Diyos.
Hindi natin siya kayang i-trace kung bakit ganun ang kanyang desisyon. So ang punto, God's ways are highly purposeful compared to our foolish conclusions. God's ways are highly purposeful compared to our foolish conclusions. Ang dami nating conclusions, ay baka ganito, baka ganito. Pero labas sa prinsipyo ng Bible. Madalas tayong nagko-conclude in our own understanding sa mga nangyayari. At pag ginagawa natin ito, mga kapatid, kinakahon natin at nililimitahan natin ang Diyos. Napapaisip tayo, bakit ito ang nangyayari sa akin? Ganun ba kaliit ang tingin mo sa isip ng Diyos? Kasi ang problema, we assume unreality result. Meaning, we expect na mangyari ang mga labas sa katotohanan. Dahil ang gusto natin marinig talaga, at mangyari ay yung kagustuhan natin kahit mag-lead pa ito sa kasalanan. Ang nangyayari, ganito. Ito yung katotohanan, we cover some spot of the truth. Meron tayong kinokoveran. Di ba? Incomplete truth ay not equal sa truth. Siya na ay false. Pag may kulang sa katotohanan, siya na ay hindi na katotohanan. Tignan na lang natin ang Diyos. Wala siyang tinwik sa katotohanan. Wala siyang tinwik sa kanyang kalooban. Sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Hindi niya in-spare si Kristo. Ganito ang wisdom ng Diyos. Dahil iba siya mag-isip sa atin, pinadala niya ang kanyang anak para maging regalo sa atin. Hindi niya pinairal na yung mawalay ang kanyang anak. Ang pinairal niya doon ay grasya, pag-ibig, kanyang attribute. Nagkakaroon tayo ng kaligtasan kahit hindi tayo nagpupursige. Nakita niyo po? Hindi naman tayo nagpursige maligtas, pero nagkaroon tayo ng kaligtasan. Habang nakatalikod tayo sa Diyos at nag-iisip ng mga bagay laban sa Kanya, ongoing na pala siya sa plano niya na mailigtas tayo. Inilalapat na pala niya ang purpose sa buhay natin. Sabi sa Isaiah 55:8-9, di ba? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Meaning, yung nakikita natin sa mga bagay ngayon, lalo na pag sa ating mga sufferings, portion lang pala yun sa grandeur na design ng Panginoon. Pinapasilip lang, pinapataste lang pala sa atin. Ito yung parte niya, no? Kailan natin ito makikita pagdating ni Kristo, ang kabuuan, yung glory soon to be revealed. Gusto ko pong sabihin na all things are well calculated by God. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nagsosobra. Sobra ka sa kalungkutan? Hindi po. Sobra ka sa kasiyahan? Sobra ka sa pera? O sobra ka sa problema? Hindi po. Yan ay well calculated ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kahit mga maling judgment natin, kahit nga mga maling desisyon natin, even sa pag-commit sa kasalanan, lahat yan ay inalaw ng Diyos to fulfill His divine purpose. May nawala, may namatay, may nahirapan, nagka-problema, may nireject, may
Talaga naman, lahat na ng kahirapan sa mundo, lahat yan ay well calculated ng Diyos. Kung ngayon ka lang lumalago, well calculated yan ng Diyos. Hindi ko to sinasabi para maging passive. Tayo, no, na hintayin ko na lang na mangyaring paglago. We are to work out our salvation. At ang kanyang decree ay mangyayari ayon sa iyong ginagawa. Hindi nakabase sa iyong nag-overthink na naman ako, no? Pero mangyayari yung kanyang decree na plano doon sa iyong response sa kanyang salita. Yes, we can ask questions to God. Kung bakit nangyari ito, pwede naman pwede naman sanang baguhin ng Diyos. Ang dami nating regrets sa past. We can ask questions. Anong hindi pwede? We cannot question God. Bakit ito ang ginawa mo? Na parang may taunt. Ano yung sasagot sa atin? Who are you, O man, to answer back to God? Kaya tignan natin si Christ. Nag-answer back ba siya sa Ama? Nung siya ay pinahihirapan, sinabi niya, ganito pala kasakit. First time ko maramdaman to. Ganito pala kasakit. Ang masugatan, malatigo. Bakit nandito ako? Sana iba na lang na tao. Ginawa ba niya? Hindi. Pero kahit nasa agony si Christ, nakuha pa rin niyang manalangin at i-encourage ang mga disciples sa Gethsemane nung siya ay aarestuhin. Payapa si Kristo dahil alam niya, iyon ang kalooban ng Diyos. At sa point ng kamatayan, imbes na hatred sa mga tao, ang naramdaman niya, sincere joy. Dahil alam niyang may glory after the struggles. Na itong mga tao na ito, hindi mararanasan kung ano yung naranasan ko sa krus. May mabuting result kahit na nasa gitna ng kadiliman. Kasi naiisip niya, itong ginagawa niya ay pagtubos sa church at para mag-glorify ang Diyos. Ang isip niya ay mapalaya tayo sa sumpa at kamatayan. Ang isip niya ay para magkaroon tayo ng bagong buhay muli na glorifying sa Diyos. Di niya in-spare ang kanyang sarili para lang sa convenience. Pero naging sumpa siya at sinalo niya ang account ng kasalanan natin para tayo ay maging katanggap sa harap ng Diyos para muli ma-restore ang fellowship natin sa Panginoon. Ano itsura ng fellowship natin sa Diyos? Ito. Ito po yun. Mga kapatid, alam ng Diyos kung paano tayo magiging mabuti. Hindi siya nare-surprise, ay bumubuti na to. Siya yung nagbibigay sa atin and enable tayo para tayo ay makonform kay Kristo. Alam niya ang kailangan natin more than we know. Lahat ay purposeful. Sa pagbagsak natin, pag-angat natin, lahat yan sanctifying. Pagtutuwid sa atin. Kaya kung prayer natin ay mamortify ang kasalanan, igagrant niya ito sa paraan na gusto niya. Sa kalooban niya, sa plano niya. Kaya nga, sabi ni David sa Psalm 25:4, make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Lagi tayong humingi ng wisdom ng Panginoon. Pero the moment na binibigyan tayo ng wisdom, kahit mahirap gawin natin. Huwag natin na pag mahirap gawin to, ay mapapanghinaan tayo, gusto ko sana, pero ayoko, ang hirap. Hindi po. Alalahanin natin si Kristo na walang deceit sa kanyang puso nung siya ay nahirapan. Buti na lang, kahit na-tempt siya, hindi siya bumitaw sa kalooban ng Diyos nung siya ay nasa wilderness. Instead, nagpatuloy pa rin siya sa plano ng Diyos. Nawa, ganito rin yung gawin natin. At yung ginawa niya yun ay para sa atin. And this leads us to our next point. Pangalawa, the church is designed to reflect the manifold wisdom
and riches of God in worship. Ang iglesia ay dinisenyo upang ipahayag ang maraming karunungan at kayamanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. The church has definite means, binigyan ng Diyos ng definite means to arrive at her definite end. Hindi tayo pwedeng, gusto ko lang mag-arrive sa end, bahala na yung means ko. Siya rin ang nag-define, nagbigay, nag-provide ng means na yon. Ang church ay nakadesign para aralin at sundin ang kanyang salita. At sa gantong paraan, sabi ni Piper, God is most glorified when we are most satisfied. Kaya tayo nagiging satisfied sa Kanya dahil sa nalalaman nating mga katotohanan. Ganto kayaman ang pangako, pag-ibig pala ng Diyos sa church, nag-uumapaw. Nakaugat pala ang kaligtasan kay Kristo. So tinuturo ni Pablo na kung ano man ang sitwasyon nila ng mga Christian sa Rome, yun ay alam ng Diyos at yun ay according sa purpose ng Diyos. Kung sila ay dadaan sa persecution, yun ay according sa kagustuhan ng Diyos. Meaning si Kristo, sabi sa Colossians 1:16, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him, and He is before all things, and in Him all things hold together, and He is the head of the body, the church. Nakita po, si Kristo ang authority ng kanyang katawan, at siya ang dapat masunod kung saan direksyon papunta ang church, at sa gantong paraan, ang palaging end ng church ay pagsamba at papuri sa Kanya. Kahit pa napakahirap, nasa struggle tayo, ang ating gagawin pa rin ay papuri at pagsamba. Katulad ng naaral natin sa Sabbath School kanina, ang nag-define at nag-provide ng pagsamba ay ang Diyos. Objective ito. Hindi tayo sasamba ayon sa mood natin. Pag masaya tayo, sasamba tayo. Pag hindi tayo sasamba. Paano na yan kung ikaw ay 2 buwan nang malungkot? 2 buwan ka nang hindi magwo-worship sa Panginoon. Ito yung gusto kong ipunto. Ang church ay dinisign para ma-reflect ang Diyos sa kanyang pagsamba at pamumuhay sa katotohanan. Ephesians 3:10, so that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Ang purpose ng church ay maipakita ng Diyos ang kanyang wisdom sa lahat-lahat, sa lupa, sa kalangitan, sa mga anghel. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa church kung paano pinupurify ng Diyos, sinasanctify ng Diyos, kinoconform kay Kristo ang church. Na seemingly sa atin ngayon, may pag-asa pa ba? Pero sa grasya ng Panginoon, nothing is impossible. Kaya pag sumasamba ang church at ayon ito sa guidelines ng Diyos, kung paano siya sambahin, nagbibigay ito ng mataas na kalwalhatian sa Diyos at naihahayag ang wisdom, power, riches ng Diyos through the church. Kaya ang punto, apart from the truth, our service and worship is in vain. Apart from the truth, our service and worship is in vain. Walang saysay kung tayo ay magwo-worship kung hindi naman ito nakasalig sa salita ng Panginoon. Hindi ito nakasalig according sa kanyang katotohanan. Meaning, hindi ito ay glorifying. Huwag nating asahan na kahit magpagod tayo dito na hindi nakasalig sa kanyang salita, mag-glorify natin siya. Tignan niyo po si Jesus Christ
Sabi sa John 17:4, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. So, habang ginagawa niya yung duty, yung kanyang task, yung binigay, yung kalooban ng Diyos, nag-glorify ang Diyos on earth. So, ganun pala. Ginagawa natin kalooban, hindi lang merely para sa akin, hindi para sa church, pero to glorify God at beneficiary, ang mangyayaring benefit nito, confirm tayo, mabibuild up ang church. This is Christ na praying to the Father. Kaya ang problema naman, minsan we accomplish things for the Lord, for our glory. Mga things of the Lord, ginagawa natin, pero para sa akin. Napakasakit nito. Pero ito ay totoo. Dahil nangingibabaw yung kasalanan sa atin, mga indwelling sin, ginagamit natin yung will ng Lord para matugunan pa nga yung ating mga kasalanan. Minsan ginagamit natin ang means of grace para either maging prideful tayo or maging lawless. Minsan di na tayo nag-engage sa means of grace ng tama. Ginagamit na lang natin ito para sa sarili natin, sa ating gain. Then pag andyan na yung struggle, ang tanong, ginawa ko naman lahat Engaged naman ako sa means of grace. Pero ba't ganito pa rin? Hindi ito ang gusto ng Diyos. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ang gusto niya, dumepende ka sa Kanya. Hindi lang sa means, kasi may source of grace. Hindi tayo pwedeng mag-imbento ng paraan. Hindi tayo pwedeng sabihin na nagpupuri tayo as a church nang hindi aligned sa Bible. Kasi very dangerous. Makakapag-exert ito or cultivate ito ng pride, frustrations sa ating puso. Na as if God owes our worship. Nababaliktad na. 'Di ba? Tayo we owe our obedience to God and worship to God. Ngayon, as if God owes our worship. Sabi sa 35, walang pagkakautangan ng Diyos. Dahil yung mismong lakas natin, galing sa Kanya. Yung mismong alam natin, hinayaan niya lang na malaman natin. Iyon. Kahit yung binibigay nating resources, mga offering, binabalik lang natin sa Kanya. Yes, ikaw ang nagtrabaho, ikaw ang nagtanim. Sino yung nagkokos ng paglago? Ang Diyos pa rin. Lahat ng bagay, ang Diyos pa rin. Meaning, wala talaga tayong pagmamay-ari. Kaya tama si Job. Dumating ako dito ng hubot-hubad, galing sa alabok, mamamatay ako nang wala ring dala-dala sa Diyos. We are stewards lang talaga ng pera, ng lakas, oras, talino, talents. Ang tanong, naibabalik ba natin itong mga ito para sa Diyos? At kung naibabalik ba, ang puso ba natin ay, habang ginagawa ito, ay may pagsamba at pagpuri? Sabi ng Diyos, lilinisin niya ang church. Pero kadalasan ayaw niya. Ayaw natin pala sa paraan niya. Hindi ganito mag-work ang Diyos. Ang utos niya ay utos niya. Ang kalooban niya ay kalooban niya na dapat nating gawin with fear and trembling. Kaya nga, wala na tayong excuse Nakita niyo po yung wisdom ng Lord? Wala nang excuse yung mga pagans na hindi siya makilala na siya ay may Christ, na may Diyos, na may Creator, may powerful, na kailangan sundin. Wala na nga ring excuse na para maligtas ang mga tao dahil sabi sa Romans 5, namatay si Christ habang makasalanan ng tao. Ngayon, wala nang excuse na hindi natin maunawaan ng Diyos ngayong tayo ay mga Christians na. Bakit? Sabi sa 1 Corinthians 2:16, meron lang tayong mind of Christ. Imposible na hindi mo maunawaan yung sinasabi dito. Kasi may mind of Christ na tayo. Meron pa tayong teacher na banal na spirito. So meaning, ngayon as a church, alam na natin ang kalooban ng Diyos.
Hindi tayo nalilito. At na-appreciate natin ang lahat ng bagay. Lahat ay to sanctify. Ma-appreciate natin ng wisdom ng Diyos. Ba't tayo nandito? Ginraft tayo sa pamilya ng Panginoon. Na-appreciate tayo na pag nagkasala tayo, nakakakain pa rin tayo na masarap. Kasama pa rin natin ang mga mahal natin sa buhay, na pag tayo nagkakasala, nakakapag-commit ng kasalanan, hindi tayo namamatay on the spot. Kasi si Jesus Christ na andun. May advocate tayo at mayroong mediator. Awa ng Diyos ay nasa sa atin. Na-appreciate natin na hindi na tayo nakikita ng Diyos. Ang nakikita na niya ay si Kristo. Itong phrase na to, nagbibigay sa atin ng nagiging conceited tayo. Hindi na nakikita sa'yo. Ikaw, hindi na ikaw yan. Si Christ na yan. Yung para bang supernatural ka na parang napaka-worthy mo na, ay, si Christ na ang nakikita sa akin. Yun nga yung ironic nun eh. Ang meaning nun, wala ka pa rin contribution. Huwag mong itaas yung sarili mo na ako ang ginagamit ni Christ at hindi na ako ngayon. Wala kang contribution. Ang lahat ng mga pangyayari ay sa pamamagitan lang ni Kristo. Kaya ka nakakahinga dahil kay Kristo. Kaya ka tinatanggap yung good works mo dahil kay Kristo. Anong response dapat natin dyan ng posture natin? Yuyuho talaga tayo. Kaya tignan nyo sa verse 36, for from Him and through Him and to Him are all things, to Him be the glory forever. Amen. Ano sabi dito? This is Christ. This is showing Christ as our Alpha and Omega. Bakit? For from Him, Christ started, and through Him, Christ sustained, continued all things, uphold all things in His hands, and to Him, it is all coming back to Him. Alpha and Omega. Nagsimula sa Kanya, nananatili sa Kanya, magtatapos sa Kanya, at babalik sa Kanya. Wala tayo dun. It is solely for Christ alone. Kung nagre-rejoice tayo sa mga ginawa ng pagligtas at pag-rescue sa atin ni Kristo, makita natin ito sa pagsamba at pagpuri sa Kanya. Hindi ito para tayo ay pahirapan. Makita natin, ito yung ebanghelyo. Ito yung gospel. At nire-renew nito ang ating isipan. Sabi nga kahapon sa conference, ang Christianity ay mga thinking man. Pinupunuan ang isang Kristiyano ng mga truth ng Panginoon, hindi lang puro emosyon. Ito ay nanggagaling notisya, di ba? May data na pumapasok. At ang ganda, kung paano tinapos ni Pablo ito, wisdom, may kinalaman sa isip. Sa chapter 12, anong una niyang response na pinapagawa sa church? Renew your minds. Nagsimula muli sa isip. Kaya kung ikaw, kapatid, ay may mga sufferings, do you have the mind of Christ na tignan yan, na kaisa mo si Kristo sa pinagdaraanan mo? Do you have the mind of Christ na itong nangyayari sa iyo ito ay momentarily lang, na hindi may kukumpara sa parating na glory? At meron kang mind of Christ na kailangan mo mag-submit kahit ikaw may all the reason kang magdahilan, pero kinip mo yon in the sense ng persecution para mapapurihan ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Christ. Do we have this, church? Kaya ang challenge, una,
Submit to God. Submit natin ang ating isipan, sarili natin. Kasi katulad ng isang doktor sa pasyente, hindi alam ng pasyente ang process ng doktor kung anong gagawin na pag-opera. So, hindi pigilan niya yung doktor, uy, wag yan, masakit yan. Ibig sabihin, hindi yun magiging maganda ang kalalabasan, yung operation na yun. Hindi rin pwede na hindi ibigay ng doktor ang tunay na process, na mag-jump siya, may mga hindi siya binigay na gamot o gagawin. Ang tunay na pag-oopera ay dapat nasa ayon sa kung ano yung proseso ng Panginoon. Ganon din sa atin. Tayo ay nasa proseso ng Panginoon ayon sa katotohanan at plano niya sa atin. Hindi tayo pwedeng ayoko dyan. Huwag natin pigilan. Sabi nga, we are in partners in the gospel. Submit. Kung nahirapan, we have to submit. Side by side, shoulder to shoulder as a church. Burden ng isa, burden mo rin. Success ng isa, success mo rin. Pangalawa, all things must move us in worship. Una, pag may mga accomplishments ang church, may mga ibig sabihin, accomplishment ng church. Pag ikaw ay na-promote, accomplishment ng church yun. Huwag niyo pong isipin na siya lang yung na-promote. It affects the whole church. Kaya siya na-promote, may kinalaman ang narinig niya dito. Naging diligent siya sa kanyang work. Naging patient siya sa kanyang boss. Naging diligent siya sa kanyang study. Kaya siya naging magna. Hindi yan dahil mag-isa lang siya. Sa church yan. Accomplishment yan, kaya tayo nagpupuri sa Panginoon dahil sa ating kapatid. Pangalawa, ay pag may mga misunderstandings, praise God pa rin. Dahil dito, iron sharpens iron. Hindi natin tinatanggap na passive. Ang nangyayari sa atin, na-expose yung bawat mga puso natin at inaamin natin yung may weakness tayo. Unless ayaw nating aminin ng mga weaknesses natin. Pag may mga difficulties, hindi sagot ang division. Hindi sagot ang pag-alis. Pag may difficulties ang church, hindi sagot ang milk tea, Baka sabihin nyo, milk tea tayo, kape, para magkakasundo na. Hindi. Ang sagot dito, balik sa salita. Balik sa gospel. Balik sa kay Kristo. At balik sa pagsamba sa Kanya. Ito ang buhay na natin, mga kapatid. At nawa, ay mag-benefit tayo as a church sa Kanyang scrutable and searchable ways na hindi natin alam ngayon, pero soon to be revealed sa pagdating muli ni Kristo. Muli kami, Panginoon, nagpapasalamat sa aming narinig. Nawa magdulot sa amin ito ng matinding pagsamba, pagkitil sa aming mga kasalanan, mag-function ng ayon sa pagkakatawag namin, hindi mag-compromise sa katotohanan, at mag-serve, Panginoon, na gamit na ang pag-serve na may puso at pag-ibig. Maraming salamat sa iyo. At naunawaan namin kung gaano kakalalim, na very shallow pa lang yung ibinibigay niyo sa amin, and yet, this cost us eternity. Kaya maraming salamat, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na ang preferences namin, ang opinions, ang agenda namin, ang maging direksyon ng church. Kaya we recognize, Panginoon, at patuloy na ang inyong unsearchable ways, unsearchable wisdom, ang mag-lead sa amin sa kung ano ang tama at ang end namin ayon sa iyong purpose. Muli, ikaw ang maitaas. Ready mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming papartake na Lord's Supper sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.